Ayan, magandang hapon po sa inyo mga ka-farmlat. Andito po tayo ngayon sa property na ibibenta natin na malapit-lapit po ito sa town proper. So nakikita po natin ang area na po. Buhat po rito sa kanto ito, na ito po sa kantong ito. So ito po yung pinakang pagitan. Ito naman po, pag nag-widening ang kalsada, didikit naman po yung kalsada ro sa property. Ito po yung property sa right side. Makikita po natin yung kalsada, ano. Pag ito po nag-widening, madadala na po ito halos. So dikit na po ito sa road yung property. Ang frontage po nito, possible po ito ay baka mga 15 meters na dikit dito sa barangay road. Didikit po yan sa barangay road. So ang property po ay napakahaba kung ididiretso po natin papunta ron. So ayan, puntahan po natin yung loob. Ito po ay may sukat na 3 hektarya. Ito po hindi natapos. Gagawin sanang bahay. Hindi na po natapos kasi nga ibebenta na po nila. Yan. Concrete po yan. Yan, nakikita nyo naman po may bakod na po siya. Mayroon pong distance dun sa barangay road. Siguro baka mga 3 meters po yan. So pag nag-widening yung kalsada, halos dikit na po rito sa property. Kaya hahaba po ang frontage nito, property na ito. Ang niyog po nito ay mga nasa 700. Ang namumunga po, talagang namumunga nila is 400 na puno. Yan po. Tingnan po natin ang loob. Mayroong pong ilang meron po saging at saka langka. Lapit lang po ito sa town proper. Mga around 10 minutes po na takbuhin. Nandito na po tayo. May mga kawayan din po siya. May bakod naman na po ang pagitan. Mapapansin nyo na yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya baka abutin po yan ng mga 500 meters. Ayun po yung mahogany. Yung bakod na mahogany na yun sa kabilang property po yun. Yun po pinakang boundary. Meron naman po tayong source ng kuryente. Kalapit lang po ng kalsada itong property na ito. So dito nandito po tayo sa loob ng property. Napakaganda po nito pag nalinis. Pag nahawanan po ito. Dito po sa parting likuran, nalinisan na po ito ng caretaker. Yan, nakikita nyo naman po. Napakalinis dito sa parting likuran. Ito po ay titulado. Tatlo po ang may-ari kasi tatlong property ito. Sa tigi 1 hektarya.
So ang ginawa po nung nakabili, hindi pa po niya natatransfer nung nakaraan. Pero ngayon, pinasukat niya po ito ng isang sukat na lang. Sinamasama niya po. Kaya lalabas po sa lot plan. Iisa na lang po ang may-ari. Yan, hanggang doon po. Yung mga matataas na yan, ano yun. Napakaraming kawayan. Abukado. Ito po mga abukado. Tapos may mga ilang puno ng mga mahogany. Ito po yung mga mahogany. Mayroon ding ilang softwood, acacia, bangkal. So, dito po ang magandang part ng lupa. Hindi po ito hilly ha. Moderate lang po yung pagka-elevated niya ng lupa. Pag tinignan po natin dyan, yan po yung ating pinanggalingan. Hindi po siya hilly na talagang totally mataas. Ito po yung napakagandang pwesto. Dahil mapapawaw po kayo dito. Naka-overlook po ito sa dagat. Makikita po natin dito yung bayan ng Calawag, town proper of Calawag. Ayun po. Sa bangka po, mayroon naman po ditong daan. Napakabilis lang kung babangkain po yan. Siguro mga 5 minuto lang po. Andiyan na po tayo sa town proper. So yan, napakalinis na po ng area. Accessible po ito, tabing kalsada. Mga around 10 to 15 minutes from town proper. Tayo po ay magta-travel sa nasa 700 po ang niyog. Ang bagong tanim po ay mga 300 lang. Pero ang pinakang namumunga na po dito ay mga nasa 400. Yan. Hindi na po kayo mahihirapan magpalinis. Malinis na po ang area. So ayan po mga ka-farm lot. Binibenta na po ito ng may-ari. 120 per square meter po. Napakaganda po ng location nito kasi napakaganda ng view. Makikita nyo po yung Calawag Bay. Ito po yung makikita nyo talaga dito sa area na to. Yan. Naka-overlook po siya sa dagat. Wow. Dito lamang po yan sa Calawag, Quezon. 5 to 6 hours from Manila. Barangay Bangkuruhan, Calawag, Quezon. Salamat po.